ng mga nakolektang basura sa Marinate ay pagkakawari nga sa problema. Ito ang lugar sa unang taong pag-aaral ng eco-exploration sa baha na sinsira. Mabuhay PUPians, mabuhay Isko and Iska. I am Jericho Carabido, a second-year college student currently pursuing a degree in Bachelor of Elementary Education at the Polytechnic University of the Philippines, Mulanay, Quezon Campus. At ngayong araw, samahan niyo ako sa aking kalakal serye with a title, Pera sa Basura, Gamit ng mga Bata sa Eskwela. So tara! Isa sa mga kinakaharap nating suliranin sa ating bansa ay ang tumitinding basura. Ayon sa datos mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, higit sa 1,000 tonelada ng basura ang napoproduce ng bawat isang Pilipino sa loob lamang ng isang araw. At kung pagsasama-samahin ng mga basura na ito, ay aabot sa higit kumulang 500,000 tonelada ng basura sa loob lamang ng isang linggo ang ating napoproduce. Sapat na upang mapuno ang 1,000 Olympic-size swimming pool. Mantakin na lamang natin kung pagsasama-samahin pa ang mga basurang napoproduce ng bawat isang tao sa buong mundo. Pero sa kabila ng mga suliranin na ito, may solusyon at pag-asa. Ang mga basura tulad na lamang ng mga plastic, yero, lata at kung ano-ano pang mga sirang appliances ay may halaga. Hindi lamang sa mga junk shop, maging sa mga iilang estudyante upang maging pandagdag pambili ng kanilang mga gamit pampaaralan. Kaya naman ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo kung bakit mahalaga ang pangangalakal. Hindi lamang upang makatulong sa ating kalikasan, bagkus upang maging donasyon na rin sa mga iilang paaralan, pantulong sa iilang mga kabataan. Masukal. Masukal, pero para sa pangarap ng mga bata, no? Oo, eh. So, basta makatulong Yung ang dahilan mo na lang para mga lakad is para sa mga bata. Yan. Mahirap, pero ganun talaga ang buhay ng mga biro. Alam. Viral ba, oy? Kaya tayo sa dagat, meron doon. Yung mga kaninang alipon. So ayan, sa ilang minuto natin mag-ikot dito sa palibot ng boarding house, nakaisang ilog sa at ang pandagdag doon sa mga yeros. Tara ulit. So ayan, good afternoon everyone. Nandito tayo ngayon sa aming boarding house at nandito naman sa kaliwa ko yung mga kabuuan ng mga kalakal na nakuha namin. So maghahati-hati kami dito at yung mga kokolekta dito ay maghahati-hatian namin yung pera. Ngayon ay May 23, 2025 at ito ang first day ko ng pangangalakal kasama yung aking mga friends. Wow. So ayan, balik tayo mamaya sa junk shop.
So ayan ngayon magpapausong tayo kay Baring na buhatin at hakutin itong ating bilog, isang sakong bilog doon sa labas para mas mabilis mahakot ng tricycle. Tara! Hello everyone! I'm with Armel, Raleigh, and Kimberly, and our beautiful Riza. And we are the bitches. We are the junkers. So ngayon papunta kami sa pagbebentahan namin nung mga sirang mga basura. Sirang mga basura. So tatanungin muna namin yung price and magkano yung rate nung mga ibebenta naming bote, yero, lata, at kung ano pa ang mga pinagkukuhaan namin sa palibot ng aming boarding house. So may masasabi ka ba, Rolly? Nakakapagod siya. And ikaw? Sumagat ng katawan ko. And you? And ang masasabi ko lang sana ay yung mahal yung kilo. Ay, kilo! Sana yung yung bintahan ng mga sana malagdagan yung kilo nila. At ikaw naman? Sana dos yung bote ng bilog. Yeah, so sana kahit madaming ibebenta natin, hindi bumaba yung rate nitong mga ating ibebenta sa kanila. So, see you there! So, tara, pasok tayo. Dali, una na kayo. So, tara. Hindi, nagtatanong yung mga presyo. Project yata sa PUP yata. Tingnan natin kung makakamagkano tayo. Dito ka, ikot ka dito. Doon. Ikot ka. 10 to 15 20 25 Hello, mabuhay everyone. Nandito tayo ngayon, umuwi tayo sa bahay sa Narciso, Quezon para maghanap ng iba pa mga appliances na pwede nating ibenta sa junk shop. At pasado mag-aalas 12 ng hapon, it's the first day of June 2025. Kaya naman sisimulan na natin ang ating last day ng pangangalakaw. So, tara! At ngayon, nandito naman tayo sa dati naming tinitirahan at kasama ko ngayon ang aking sponsor ng mga sirang appliances, si Tita Letty. At binigyan niya tayo ngayon ng mga electric fan at itong mga sirang TV na pwede na nating ibenta sa junk shop. So, tara na sa junk shop. At yan, ngayon, nandito na ulit tayo sa bahay at nakompleto na natin yung iba't ibang mga appliances na ibebenta natin sa junk shop. Binubuo ito ng mga sari-saring silang appliances. Nandito yung dryer. So, ipakita mo sa video. At yung dalawang electric fan, isang stand fan, isang maliit. At itong TV na Sharp, galing doon sa tita ko. At itong bike nung pamangkin ko na dati. Pamangkin ko dati. Na maliit. Okay. At saka itong ating sirang oven toaster na matagal na sa amin. At itong nasa loob ng kahon naman, ayan yung mga sinaunang speaker. No? At dito sa isang sako, makikita natin yung iba't ibang mga bote na babasagin. At dito naman sa kabila, sa bubble wrap, nakalagay yung mga lata na pwede nating ibenta. So, tara na sa junk shop. So ayan, nandito na tayo sa ating pagbebentahan sa Onad and Kuyes Junk Shop. Dito lamang yan matatagpuan sa Barangay Pagkakaisa sa Narciso, Quezon. So ayan, ini-inspection na ni Tata yung ating mga sirang appliances.
So ayan, nandito na tayo ulit sa harapan ng junk shop na binagbentahan natin, ang Onad and Puyes Junk Shop, na kung saan tayo nakapagbenta ng 3 batches ng mga appliances na mga sira. Sa first batch natin ay meron tayo mga electric fan, yung dalawa, at yung dryer, which is 78 pesos. At yung second batch nakapagbenta tayo ng 114 pesos gamit yung ating mga bote at yung mga bakal na kinakalawang na. At sa huling batch, yung third batch natin, yung speaker, oven, toaster at bike, na kung saan ito ay nagkakahalaga ng 90 pesos. Kaya naman ang overall total revenue natin sa ating last day ng pangangalakal ay pumapatak ng 282 pesos. So yun lang. Thank you so much. Pag-holiday din mo. So, ayan guys, ito na yung ating overall total revenue. Pinagsama natin first day and last day ng ating pangangalakaw. So, sa first day natin, naka 165 pesos tayo. At sa ating last day naman ay nakakolekta tayo ng pumapatak ng 282 pesos. So, when you put it together, it becomes 447 pesos ang ating overall na pangalakalan. So, yun lang. Bye-bye! At sa ilang araw ng aking pangangalakal, masasabi ko na mahirap, mainit at nakakapagod. Pero sa kabila ng lahat ng pagod ay sulit, lalo na't alam mo na merong magiging masaya at may makikinabang sa mga pinagpapaguran mo. Totoo nga ang kasabihang may pera sa basura. Kaya palagi nating tatandaan, ang kalat sa mata ng iba ay maaaring maging pag-asa sa iba. Muli, ako si Jericho Carabido at ito ang aking kalakal seryeng Pera sa Basura gamit ng mga bata sa eskwela.